He's here. Next is Jericho Bascon. Maingay, Absent. No, they are. magulo. Masaya. Yes, we are ready. Mga estudyanteng kakaiba ang kakayanan, 27, 78, 79, 80. Walang titingin, tago namin to. Tago-tago. at mga gurong pambihira ang dedikasyon. Pinatuloy nila ako sa kanilang parisukat na mundo. 7, 8, 9, 10. 10. Ay, ang galing! Kung saan lahat may pag-asang matuto. Kung saan walang katapusan ang pasensya. Nantog ka? Kung saan walang paghuhusga. Isang Sabado, gaya ng dati na niyang ginagawa, naging abala si Teacher Ruel Pitero sa paghahanap sa mga batang hindi nakakapasok sa eskwelahan dahil sa kanilang kalagayan. Sa araw na yon, dinalaw niya si Alfredo Castro, 62 anyos na byudo na may 3 anak. Abado, di magpara-problema, di mo na magparabakal kung unang-una pa. Amo yung usad ng problema pa. Unang-una, dapat mabayad na mo siya sa eskwela. O magkaibanan ka mo, amo. Ang pakay ng guro, mahikayat si Mang Alfredo na papasukin sa eskwelahan ang 2 sa kanyang 3 anak. Isa rito ang 6 na taong gulang na si Alfie. Pinapakita mo yung word na ito. Hindi. Kinabukasan, sumama na ako kay Teacher Ruel kina Mang Alfredo. Magandang hapon po. Ako po si Sandra. Naabutan namin ang 2 pang anak nito, sina Alfred, 10 taong gulang, Yung po mga anak. Al, 8 taong gulang. Ano pong kabuhayan nyo? Ano pong pinagkakakitaan nyo? Kailangan ko maghanap ng magpapandiri na po. Panday. So yung panday carpenter. Oo. Kaya wala magsiminto, kaya magsiminto rin. Tsagaan ko para mas hindi kami ako na rin mga anak ko. Amin. Tenga. Sa pagbisita sa bahay ng mga bata, nagkakaroon ng ideya si Teacher Ruel kung anong kalagayan ng mga ito. Natuklasan din ni Teacher Ruel na madaling makaintindi si Alfred kahit hindi pa ito marunong mag-sign language. Si Papa. Bigyan kita sa to. At school. Surat. Magbilang. Gusto mo? Mag-school. Oh. Kaudma. Amo? Udma. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Yan. Tapos, dance. Dance kita. I want dance. Barbayli kita. Vibration tapos yung lip reading. So, mouth opening. Pero pag tinagalog mo, ma'am, wala siya maintindihan. Pero pag rinconada, nakukuha niya talaga. Oo. Opo. Nag-lip reading siya. Lip reading ang ginagawa. Opo. Wala po ba kayo napansin na kakaiba? Halimbawa, parang mahirap silang matuto. Baka mayroon itong kuwan eh. Problema yan. Hindi gaano nakasasalita ito. Ha? Hindi gaano nakasasalita. Hindi gano'n nakakasalita itong bunso ninyo. Tatawagin lang kang pap. Tapos, pinagkukuhan, tuturuan ko ng kuwan. Kung pinaabot ko, abutin rin. Hindi. Hindi ako, bagal-bagal.
May nasasabi po ba siyang mga salita? Meron nga ang bawal lang sa iba mga huwar ko na ka. Mga ganun lang. Mayroon dumadaan tao dito. Ito naman pong pangalawa, meron po ba kayo obserbasyon sa kanya? Wala naman akong kuha nito. Parang naka-3 bis na yan sa kinder. Hindi na kailangan sabihin ni Mang Alfredo kung gaano sila kahirap. Isinisigaw kasi ito ng bahay niya sa sinumang mapadaan. Isang tingin lang sa katabing bahay ng manok, alam mo na kung gaano ito kasikip. Dahil pumanaw na ang kanyang misis, mag-isa niyang binubuhay ang 3 anak mula sa 300 piso na kinikita kada araw sa pagiging construction worker. Hindi ko sila pinakuha, babayaan. Ang sabi ko ngayon, bahala na ako, basta hindi ako magkasakit. Permisa ng kuha pagkakain, buti na yun. Awa na yung pakanya ako, bahala na. Kani kita pabayaan. Ano po ang pangarap niyo para sa kanila? Pangarap ko niya, gusto ko kapag-aral sila para magandang kuha nila. Pag malaki na, okay ang salita nila. So, mag-intindi pagka saan lugar, marunong sila. Espesyal ang araw na ito, kaya maagang gumaya ang mag-anak. Ito kasi ang unang araw ng sabay-sabay na pagpasok ng mga anak ni Mang Alfredo sa eskwelahan. Isang hakbang na maituturing patungo sa pinapangarap na mas magandang buhay. Sa eskwelahan, nakita ko ang iba pang magiging kaklase ng mga anak ni Mang Alfredo. Nakita ko rin bukod kay Teacher Ruel, meron pang 2 guro siyang katuwang sa pag-aasikaso sa mga bata. Hindi pa man nagsisimula ang klase, malinaw na sa akin ang hamon ng kanilang trabaho. Pero hindi ko sukat akalain na wala pa pala ito sa kalingkingan ng tunay na hirap ng kanilang tungkulin sa loob ng silid-aralan. Yes, we are ready. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. In the name of the Father, and of the Son, Matapos ang pagdarasal, nagsimula na ang klase para sa Special Education o SPED ng Nabua Elementary School. Pinakilala sa lahat ang magkapatid na sina Alfred at Alfie. welcome. Alfred, welcome sa school ta. Lahat sa ako happy. Happy. Ang kanilang kapatid na si Al, pumasok sa regular na klase para sa kinder.
52 ang kabuang bilang ng estudyante sa SPED. Hinati sa pang-umaga at merong panghapon. Bakit po yan ang pinili niyong linya? Actually, my choice is to take the nursing. So, meron sa akin ng friend na nakapagsabi na you can join the University of Nueva Cáceres Glee Club, and then from there, you will get scholarship. Ang pwede lang paggamitan ng scholarship, ma'am, is yung mababang course na konti lang yung tuition fee. So, I took the special education. Parang I'm not fit to serve them. Pero as time goes by, napapag-aralan naman po pala, and then hanggang in-embrace ko na siya. At tiyakap din naman siya pabalik ng kanyang mga estudyante. 4 na taon na nga ang SPED class sa Nabua. Nung naipon mo na sila sa classroom, na-surprise ka rin ba na marami pala sila? Yes, ma'am. Parang sabi ko, to God be the glory, give me strength. Okay na maging secure lang kami. Walang mangyayaring parang aksidente na ikakasama ko, ikakasama nila. Na para bang dinislike sila sa ibang lugar kasi they cannot relate. Pero sa lugar na ito, parang they found their own world. Sa unang bahagi ng klase, sama-sama pa ang mga estudyante. Iba-iba ang kanilang kondisyon. At ilan sa kanila hindi mapirmi sa isang pwesto. Ay, sit. Para makatulong sa teacher, ang ilang nakatatandang estudyante ang nagsisilbing kuya at ate ng ibang kaklase. Matapos i-check ang attendance, hinati na sa 3 ang mga estudyante. Ang dating 2 kwarto na magkadikit, nahati sa 3. Transition po, sana po dito. Tawag dito transition class. Ano po ibig sabihin nun? Yung tinutulungan po namin silang matutong magluto, mag-gardening po, tapos gumawa po ng mga sa gawaing bahay, para kung ano po yung may tutulong nila sa sarili nila po, tapos sa pamilya nila. Oo. So, gardening, ano pa? Cooking, Cooking. tapos po sa house chores. Ilan sa mga nag-aaral dito may kapansanan sa pandinig. Ang iba may Down syndrome o kaya ay learning disability. May ilan naman na tulad din ng Alfred at Alfie na hindi pa nasuri ng doktor ang kalagayan. Galing kasi sila sa mahirap na pamilya. May nagwawala nung una, pero pag kinausap mo ngayon at alam mo na yung mga gagawin, tap lang, eye to eye, talk with them with the heart, mapapasunod mo sila, ma'am. Yun lang. It only requires love. It only requires heart. Mahirap maging teacher at may kakaibang hamon ang pagiging SPED teacher. Pagdating ng recess, habang ang ibang bata ay nagmemeryenda, nag-aalaga pa rin sa estudyante si Teacher Ruel. Ayos ko yan. Relax. Ayaw mo na. Kuya, CR tayo, CR. Halos walang pahinga ang pag-aaruga ng mga gurong ito. Nakikita. Shoot. Push. Yan. Good boy. Dapat
ma-okay muna ang behavior nila. And then, ang sunod isang bagay pa na tinuturo ko dyan is cleanliness first. Naubusan ka rin ba ng pasensya? Kayang-kaya po. Yun nga lang at parang mas stress ka dahil nga naghalo-halo na sila. Pero at the end of the day, ipagpapasalamat mo pa rin na ikaw ang napili para mag-serve sa kanila. Ano man ang naglalaro sa kanilang isip, hindi na maisasalin sa salita ng marami sa mga bata rito. Pero kita ang kasiyahan sa mukha ng mga bata. At may itatamis pa pala ang tagos sa pusong ngiti ni na Alfie at Alfred. Hindi man nila ganap na maunawaan, palagay ko'y dama nila ang pagdating ng isang bagong pagkakataon.